Kapag nagsasamgyup kami sa bahay, ganito na nga lang yung ginagawa ko para hindi na mahihirapan at dire-diretso na rin ng pagkain. At sa sobrang sarap nga nito, hindi mo na rin mapipigilan na mapakuha ng kanin. Ngayong araw katatapos ko nga lang ditong maligo at alam nyo naman after maligo ng ate Aya nyo nagugutom yan. Kaya kung minsan hindi na lang talaga ako naliligo, walang ganon. At dahil nagugutom na nga tayo, eto't bumaba na nga ako sa kusina namin at naghanap ako ng makakain. Sakto at may nakita nga ako ditong mga tirang pang samgyup. Ito nga yung tira ng mga kapatid ko nung kumain sila. Hindi nga ako nakasama sa kanila nung kumain dahil may toyo ang ate Ayan niyo. At hindi yun may mga ate. Syempre ganun talaga din ang magkakapatid. Paminsan hindi din nagkakasundo-sundo. Kaya kung akala nyo hindi kami nag-aaway-away, kagaya nyo rin naman kami mga ate. Pero syempre dapat kinabukasan tapos na yon. May mga bagay din kasing hindi na pagkakaintindihan. At kasama nga yun sa atin. At dahil tapos na nga silang mag-samgyup mga ate, ay ako naman, nainggit nga ako sa kanila nun pero ngayon sila naman yung maiinggit sa akin. At syempre hindi ako papayag na yung mga kapatid ko lang yung maiinggit, dapat pati kayo din. Walang ganon. Bali dito mga ate, nagluluto muna nga ako ng cheese sauce. Syempre sa samgyupsal ito yung the best. Buti na nga lang mga ate kahit hindi kami good nung mga araw na yun, tinirhan nila ako. O diba ganyan kababait yung mga kapatid ko. Syempre ganun naman din talaga dapat, na kahit ano yung nagawa nila or nagawa natin, ay dapat tatandaan natin na magkakapatid pa rin tayo. At after ko nga maluto yung cheese sauce, mag-uumpisa na nga ako dito magluto nitong karne. At ito nga mga ate, hindi ko naman lahat lulutuin dahil ang dami pa nito. Kapag ka nga nagsasamji kami sa bahay, ganito nga pala yung ginagawa ko. Bali niluluto ko na nga lahat ng karne. At dahil mahahaba't malalaki nga ito, eto't ginupit-gupit ko lang muna. Mahirap na kasi mga ate, baka mamaya mabulunan tayo. Bali lulutuin ko nga lang ito hanggang sa medyo maging ganyan na yung kulay niya. Sa samji, ayoko naman yung toasted dahil natitigasan ako sa karne. At itong ang kimchi mga ate ay ginupit-gupit ko na rin para lumiit. Bali nung niluto ko nga pala itong karne mga ate, hindi na ako naglagay dyan ng mantika dahil nagmamantika yan. At yung excess ng mantika dito mga ate, kinuha ko lang gamit yung tissue. Sabay inihalo ko na nga rin dito yung ginupit-gupit kong kimchi. Ginisa-gisa ko nga lang yan dyan mga ate hanggang sa magkahalo-halo na sila. At after 3 minutes nga okay na rin ito kaya inihalo ko na rin dito yung cheese. Grabe mga ate, kung maaamoy nyo lang ito, sobrang bango talaga. At tingnan nyo nga itong itsura, sobrang nakakatakam. Kaya sana lang wag nyo itong mapanood ng hating gabi dahil siguradong gugutumin kayo. At ganito nga yung ginagawa ko kapag nagsasamji kami sa bahay. Pinagsasama-sama ko na lang para isang lutuan na lang at dire-diretso na rin yung pagkain. O paano, tara kain na tayo. At unang kagat first bite. Napasayaw pa nga sa sobrang sarap. At sa pangalawang subo ko na to mga ate, grabe sobrang pasong-paso yung dila ko dyan. Hindi lang talaga ako nagpahalata sa inyo. Masarap nga yung ganitong klaseng samji mga ate dahil dire-diretso na yung pagkain. Belated happy birthday nga pala kay Fredlyn Cañete. Kung nagke-crave nga din kayo sa samji mga ate, ganitong luto na nga lang din yung gawin nyo. Kaya lang dapat mabilis nga kayong umuya kapag ganito yung ginawa nyo. Syempre dire-diretso na yung pagkain dito dahil luto na nga yan. Baka mamaya babagal-bagal kapag lingon mo ubos na. At ayun nga, napakuha pa nga ako dito ng kanin. Hindi kasi ako masiyan sa lettuce lang. At dahil na-enjoy ko naman nga dito yung pagkain, kaya ayun, craving certified na naman ang atin nyo.